Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is amenialism. So, matatlo po siyang kind. Pre-amenialism, amenialism, and post-amenialism. So, dumako naman po tayo sa Revelation chapter 20, verse 1 to 7. So, sinasabi po ito is, Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit, and a great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it, and sealed it over him, so that he might not deceive the nation any longer, until the 1,000 years were ended. So, dumako naman po tayo sa teaching. So, sinasabi po dito is, Jesus will come back again. So, babalik po ang ating Diyos. So, pag bumalik po ang ating Diyos sa lupa is, i-recreate tayo ng Diyos or i-restore niya. So, nakakagalak po pagka bumalik na po ang ating Diyos. And lalong-lalo na po ang mga Kristiyano. Pag bumalik po ang Diyos is matutuwa po talaga tayong mga Kristiyano dahil sa pagbabalik ng ating Diyos. So, pag bumalik po siya is siya po ay manunahan sa atin at babaguhin niya po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. So, next naman po is the kingdom of God, present reality. So, sinasabi naman po dito is ang ating Panginoong Hesukristo is may kaharian na daw po dito and siya po ay naghahari na po siya dito. And sa iba naman po is ang ating Panginoon is naghahari siya sa ating mundo na habang siya ay nasa langit. So, naghahari siya from earth. So, ayun po. So, next naman po is, the kingdom of God is not literal 1,000 years ago. So, di naman po sinasabi dito na 100,000 po. So, dito naman po is, parang dito lang po, sinasabi nga po dun is, hindi naman po 1,000 years ago. Kumbaga po, ayun lang po yung paglalarawan. And, ayun nga po yung sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. So, next naman po, sa application naman po tayo, prepare your family for the coming of Jesus Christ. So, ayun nga po, diba, babalik nga po yung Panginoong Hesukristo dito sa atin, upang i-recreate tayo. Ang tanong nga lang din po is, kung handa nga daw po ba tayo? Handa daw po ba yung pamilya natin? Or yung mga asawa nyo po? Or ang ating mga pamilya? So, dapat handa po tayo. And, ayun nga po, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. And, kung may kamag-anak man po kayo na malayo sa Panginoong Hesukristo ay anuhin na po sila ng kabanalan. Kumbaga, hikayatin nyo na po sila na manampalataya sa Panginoong Hesukristo at lumapit sa Panginoong Hesukristo. So, next naman po is, disciple your children now or regret it. So, dapat po ngayon, yung kung mayroon man po kayong mga anak is, turuan nyo na nga daw po kung paano dapat po yung anak nyo po is dapat turuan nyo po ng disiplina and dapat po magkaroon na po sila ng relasyon sa Diyos and turuan nyo po sila maglingkod sa Diyos po. And dapat po lumaki po sila na may takot sa Diyos. Ayun po. So next naman po, share the gospel to your friends, urgency and priority. So, dapat po agad-agaran
mag-share po tayo sa sa mga friends natin or family natin ng salita ng Diyos. I-share po natin ang mga nilalaman ng Biblia and mga salita ng Diyos po ng may urgency and priority po. So, ayun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.